Hello everyone! We are here at the newest staycation villa, beautifully designed and styled by AK5 Plus Interior Design. And now we're about to meet and interview their very own interior designer, Miss Kristen Rosario. Let's go! Hi! Hello, ma'am! Welcome! Kamusta po? Ayun, ma'am. So, introduce yourself and how you started po yung business. Okay. So, I'm Kristen Iso Rosario, the COO of AK5 Interior Design here in Malolos City. And we started, syempre, nung kami kasing ni Agong, we're both graduates of Philippine School of Interior Design. And dahil pareho kaming interior designer, so yun yung ano talaga namin, yung field namin and interest namin. So nung boyfriend-girlfriend pa lang kami, nag-start kami ng mga maliliit na projects. Yan. And then, syempre, eventually, nag-work na kami, and then, nagkaroon opportunity sa abroad. And then, now, sarili na. Ayun. Gano'n nakatagal yun, ma'am? Gano'n yung nakatagal ginagawa? Mula nung graduate kami, pero syempre yung mga ganun, pa lang, kumbaga parang ala OJT. Ayun. Pero sa mga ginawa nyo, meron ka na ba naging favorite na project? Yung mga staycation na kamukha ng design styles ko. Kasi usually pag sa interior design, hindi po pwedeng design style in particular nung designer. Kasi ang kailangan mag-reflect is yung client dahil siya yung titira. So, yung lifestyle niya, kunyari, may aso ba siya? So, dapat yung surrounding niya ay pet friendly. Or kunyari, may kids ba siya? Or single ba siya? For example, I'm a mom. So, yung design style ko, in a way, medyo clutter-free. Pero kunyari, yung client, so gusto niya ng ma-decorations and ma-style, iba naman yun. So, kailangan, yun nga, sumunod ka dun sa client. Pero, yun nga, ang pinaka-favorite ko is, meron kaming isang staycation na ginawa na super laid back lang nung surroundings. Yun. Tapos, sustainable yung area. Even yung paghuhuli mo ng isda dun sa staycation, pwede kang mag-ihaw, mag-barbecue kasama na dun sa area. Oh. So, ibig sabihin, bago kayo mag-come up sa design, dapat medyo kikilalanin nyo muna yung attitude ni client, mga favorites niya, ganyan. You get to know the client. Pwera dun sa profiling. Dun sa you get to know the client, their likes, their dislikes, their preferred color and style. So, pag nakuha mo na yon, pag pumunta ka sa condo, hahanapin mo yung mga focal points ng area. Okay. Yung area na parating tinitingnan and yung initial na focal point. Kumbaga, hahanapin mo yung highlight of the house and then yun nang gagawin mong focal point, papagandahin. So, dun sa bahay, meron silang mga ganon, yung focal points. For example, TV area. So, parati kang nakatitig sa TV area. So, yun yung focal point. Or yung entrance ng bahay. So, yung mga areas na yung immediate titingnan and matagal ka nagsistay, usually, yun ang focal point. And yun dapat yung highlight na uunahin ng interior designer na pagandahin. Okay. So, halimbawa po ba, gano'n, nagde-design na kayo lagi, madalas, meron bang mga popular design styles na nire-request si client? Ngayon, dahil may mga nauusong mga terms and nauusong mga sites, yung mga Team Puti, yung mga Team Kahoy, yan, ganyan. yung mga Japandi. Usually, yun ang mga Parang yun po pinakamadalas ngayon, yung kahoy-kahoy, ganyan. yung mga ganyan. Kasi nga, yun ang mga nakikitang usong color. Pero, there's an exception. For example, maraming bata. Or, for example, mahilig silang accommodate ng guest or may pet sila. Gagawin mong ganun yung theme, pero merong areas of the house na i-camouflage mo. Dahil, kunyari, busy area. For example, yung rug, gusto nila, may rug, may Team Puti, ganyan, mga Scandinavian. Pero, gawin mong off-white or may pattern yung rug. Ayun. Para kunyari, parating dinadaanan, so, less maintenance. So, kailangan mag-ano ka ng parang hack in case na hindi applicable sa lifestyle nila, yung gusto nilang design style. Okay, so hindi, initially maganda lang siya. Dapat, i-check din yung maintenance nga. Oo. Yung pang matagalang gamit. Oo, kasi hindi ka naman, kunyari,
nakauso ka nga all white or ganyan, or all black, pero yung asawa mo, yung anak mo, yung pet mo, parati mo, huwag ka dyan, o yung mga ganyan. So, hindi naman So, hindi ma-maintain ang kagandahan. yun. So, yun nga, kailangan mong mag-isip as an interior designer na ma-achieve yung look, yung goal styles, pero at the same time, maging ano pa rin sa kanila, livable. Actually, yun na po dapat yung next question ko. Kasi 'di ba, speaking of aesthetics, yung kung paano mo ibabalance yung aesthetics versus functionality, tulad na in-explain nyo, Oo. kailangan ma-maintain pa rin. Sa iba po, bukod sa, yung sinabi nyo po, ang sample nyo, carpet, Oo. ganyan. Sa iba pa pong furnitures, sa aesthetic versus functionality, paano nyo pa ibabalance? For example, ano naman, sofa. Mm. Kunyari, kung gusto mo nga ng light, pero ano nga siya, busy area, pwede ka ma-accommodate ng guests or may mga kids ka, o pwede ka maglagay ng throw or yung parang mga shawl na nilalagay na Ayun. naka-style. So, ibig sabihin, may white pa rin, pero may areas na inuupuan. Pero pagka kunya nadumihan, edi palitan mo lang ng palitan Actually, ng throw. pangsapin talaga siya, pero Oo. design din. Design. So, may mga accents kang gagawin para mas maging livable sa kanila. Okay, pero ito rin ang pinaka-concern lagi ng mga clients, ng mga customer, yung budget and practical tips. Yun na, gusto nila maganda, aesthetics, ganyan, pero ito lang yung budget ko, gusto ko makatipid. Ano naman yung mga tips nyo sa ganon? Para mas makakatipid, pero maganda pa rin. There's a difference if you hire an interior designer. Siyempre, may budget siya. Kasi pag nag-hire ka ng interior designer, wala ka ng, kumbaga, all-in package, wala ka nang iintindihin. Even sa delivery, sa tao, sa schedule, sa spacing ng mga gamit. Kumbaga, ano na yon, sasabihin mo na lang, ganito ang design style ko, patingin. Yan. So, yun yung kumbaga, pag nag-hire ka ng professional. And then, syempre, mag-uusap kayo kung high-end, mid-range ba yung ipapa-design mo. So, yun yung difference. Pag may interior designer, ang nasisave mo doon is yung pag-iisip, yung less stress. spacing, or yung delivery. Yun. So, may professional na nag-handle na nakakatanggal ng stress. So, yun yung isang nakasave doon. Pero for example, kung ikaw housewife ka, tapos gusto mong pagandahin yung bahay mo, mayroong mga small decoration sa bahay na pwede mong gawin. For example, magpalit ka lang ng kulay ng throw pillow, or magpalit ka lang ng ilaw, ng lampshade, or yung mga May effect na yun. May effect na yun. Tapos, ang ano din doon, kahit dahil meron naman ngayon na mga online na mga murang mga bagay, pag pagod ka na doon sa, kunyari, floral, tapos next time gawin mong plain, mura lang. Kumbaga, madali yung makeover, pero at the same time, na-stylean pa rin yung bahay. Okay. Yun. Kadalasan kasi sa mga nanay, sa mga mother, ang nakakita ng ganito floral, gusto ko to maganda sa paningin ko, ilalagay na lang. Pero hindi pala siya match dun sa Yun. ibang gamit. So, yun ang nakakapagbigay ng advice nun is yung yung professionals. For Yun example, ang advantage. Ano yung bagay ba yung print on print, or for example, dito meron lang tayong isang color theme na gray, pero merong light gray, merong mid, and then may dark. Katulad yan. Dito po sa living room na to, nagko-complement lahat yung color. Merong dark, merong light. May light. Yan. So, yun pala ang dapat. Oo. Hindi pa pwedeng super monochromatic na puro dark. So, dapat meron ka ding may accent colors, parang may percentage pa. Yung kunyari, 20% lang yung styling mo, yung mga ganun. So, si interior designer, siya talaga yung makakapagbigay ng professional advice. Pero, kung kung housewife and gusto mo lang na ma-makeover yung bahay mo, yun nga, yung mga accessories and ilaw, it goes a long way. Ayun. And for example po ulit, etong living room na to, pag nagpapastyle, as in, zero po ito. From scratch, wala siyang laman. Depende, kasi may client na, for example, sabihin niya, pwede mo bang isama yung lamesa ni mother kasi may sentimental value. Yun. So, ang gagawin namin, either na i-maintain namin, or pwede namin ibahin ang color, or pwede mong hindi na siya maging lamesita, pwede na siyang maging door ng cabinet. So, may mga ganun. If
kung hanggang saan yung sasabihin ng client. Yun. Okay. Pwedeng ma-repurpose. Oh, ayun, repurpose ang tawag. Yung parang iibahin nyo na hindi na siya... Iba na yung purpose niya. Hindi na table. Oo. Paano naman kung may sentimental value, so super luma yung table, pero gusto niya, dahil may sentimental value, gusto niya table pa rin? Yun pa rin. Oo. Oo. So, ang gagawin mo doon, kung ano yung design style ng table, doon magpa-follow yung buong interior space. Yun. For example, kunyari, antique siya. Meron kasing style Mama-match niya yun. Oo. So, isa-style mo yung antique niya, finish niya, tapos meron ka lang mga ibang items na antique, pero yung iba medyo, clean lines. So, maha-highlight pa siya. Yun. So, depende talaga sa client kung ano ang gusto nila. So, yun ang susundin ni interior designer ni AK5. Ayun. So, dito po, even yung mga frame na yan, mga plants, lahat kasama po sa styling. Kayo po ang naglagay. Yes. Kasi parang ang cute nung frame na to. Super simple lang, pero catchy ang itsura niya. So, may mga design styles na, for example, like this one, line art siya. Modern lang siya, pero kumbaga dahil marami ng pattern sa paligid, so, hindi po pwedeng lahat super busy. So, sa experience yun man, since ito ay staycation villa po, yung in-style nyo, no? Nakaka-help ba talaga ang well-designed units para tumaas yung mga bookings or rental income ng mga businesses? Oo. Usually din, may term na tinatawag na staging. So, house staging, pwede siyang ihinahire ang interior designer. Kunyari, may gusto kang ibenta na bahay or gusto mong tumaas yung value, yung price ng staycation. Kasi iba yung well thought of plan. Siyempre, kung hindi mo talaga forte yung mag-interior, mag-hire ka na ng professional. Kasi, Yes. Every penny counts. Lahat ng mga ilalagay mo, walang tapon. Kasi napagplanuhan. Yun, si AK5, siya ang magpa-plan ng lahat for you. Alright, that's it for today. For those who are interested in availing the services of AK5 Plus, from interior design, fit out, styling, decluttering to full renovations, you may contact them here. Once again, this is Miss Joanne. Thank you for watching.